Hello! My name is Christian Ivan Benangad Tamayo. And my name's Adriana Ruiz de la Vega Isa. And welcome to Young at Art Season 4! Tara, manood tayo ng San Dosenang Sapato. Hello, Young and Art! Ako nga pala si Chi Navarra, ang Deputy Production Manager ng Tanghalang Pilipino. Gusto nyo ba ng tour? Tara! Hi, si Daily! Ito naman, ba't ano kayo? May sprout kayo. So, itong nakikita nyo na ito, na set ng San Dosenang Sapatos, ay part ng aming 37th season na ang title is Unfiltered. So, itong San Dosenang Sapatos is revival ng dating staging ng San Dosenang Sapatos noong 2013. So, 10th year na ng San Dosenang Sapatos na musical. So, kaya namin siya na-decide na dahil na-stage ay dahil napapanahon naman na siya. Oh, may mga stars po dito sa Grand Advent. Oo. Kasi itong stars na to, I'm not sure kasi kung naabutan ninyo. So, oh my gosh, nahahalataan yung age. So, nung mga bagets pa kasi kami, lalo na yung mga designers, meron kaming kinakabit dati na glow in the dark, na mga stars, moon, planets, na kung ano-ano. So, parang yun yung naging inspiration niya. So, di ba pag matutulog ka, ang huli mong makikita bago ka pumunta sa dream world ay yung mga glow in the dark na stars na yun. Oh, anong area po to? Actually, ito yung reality ni Susie. So, ito yung bahay niya. Bahay nila ng family niya. Ito yung area kung saan madalas siya na nakaupo, susulat ng kanyang mga materials. Ayan, ito yung mga nakahang dito. Ayan, yun yung mga works ni Susie kasi isa siyang writer. So, dahil this person with disability po siya, madalas siya nasa bed niya, and dito siya sumusulat ng kanyang mga words and all. Saan po lumalabas yung mga actors? Ayan, kung titignan ninyo, may ramp dito. Yan, may ramp dyan. Minsan dyan sila, yung reality ng yung parents ni Susie at saka si ate, dito sila lumalabas. Pero, yung mga shoes, yung dream world niya, kapag nananaginip siya, lumalabas sila dito. Diyan sa cabinet na yan. So, paano kaya siya lumalabas? Siyempre, wala pa. Wala pa. So, bubuksan ko. At dun sila lalabas. Ganon! Oo, yun yung niya, magic. Ako po si Sid Tamayo po. What part of the story po did you use po to really impact and put the emotion in your music? Usually in the slow sections of the songs, kasi usually nandun yung dramatic content of a musical. But of course, as a composer, I have to utilize as much as I can. So even if there are happy moments in the musical, I usually try to put something there that would surprise the audience, and before they know it, they're already in tears, so to speak. So, unexpected components po. Yes. Ngayon, papanoodin natin yung mga actor mag-warm up bago mag-show. Tara! Sige, mamaya enjoy the show. So, see you later. See you po.